Ang mensahe niya na ito ay pinamagatan natin the teachings of Jesus. Ang turo ng Panginoong Hesus Kristo. Ano kaya ang turo ng Panginoon? Handa mo bang makinig ang lahat? Pagiging mo ang balikat ng katabi mo, sabihin mo, makinig ka. Anong sagot? Malakas na papuri para kay El Shaddai. Now, makinig po tayo dahil ang gawain po ni El Shaddai ay bumibilang po ng mga ilang taon na. Mahalagang maintindihan natin yung pahatid na mensahe kapag dumarating ang ganitong anibersaryo. Amen po? Tandaan po natin na sa pakikinig ng salita ng Diyos ang pagpapalang hatid ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung ating pong pinuhayan ngayon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 5 verse 17 to 20, ang paksa po na ito ayon sa mabuting balita ay tungkol sa katuparan ni Jesus sa kautusan at ang kahalagahan ng pagsunod ng kalooban ng Diyos na mula sa puso. Nililinaw po ng mga talatang ito na si Jesus ay hindi po naparito sa sanlibutan. Ang Diyos po, si Kristo, hindi siya naparito, nagkatawang tao, ipinaglihim ng Espiritu Santo sa katauhan ng ating mahal na inang si Maria. Ang kanyang pagparito na naging tao ay hindi upang sirain ang kautusan na kanyang madadatnan. Kung ano ang batas na umiiral ng mga panahon na yon, hindi niya sisirain. Lalo na po yung batas na sa panahon ni Moises, ng mga propeta, kundi upang tuparin ang mga ito. Ang pagparito ng Panginoong Hesukristo ay isagawa ang salita ng Diyos. Tignan po ninyo, ipinapahayag po ni Jesus na ang bawat detalye ng kautusan ay napakahalaga. Mananatili hanggang matupad ang lahat ng layunin ng kautusan. Dito makikita natin una, nagbabala ang Panginoong Hesukristo laban sa pagpapawalang halaga kahit na pinakamaliit na utos. Nagbigay po ng babala ang Panginoon kahit daw kaliit-liitang utos. Ang mga nagtuturo at sumusunod sa kautusan ay bibigyang dangal sa kaharian ng Diyos. Samantalang ang mga nagtuturo ng pagsuway ay ituturing na pinaka-mababa. Ulitin ko, ang Panginoong Hesukristo, nung siya'y dumating dito, nagbigay siya ng babala na pahalagahan kahit ang kalikit-likitang salita ng kautusan. Pangalawa, hinamon din ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na kinakailangang lampasan nila ang pagiging mapagkunwari ng mga eskriba at mga Pariseo. Nakikinig po bang lahat? Itong pangalawa na ito, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, hinahamon niya. Sino? Tayong lahat. Hindi lang yung mga tao noon. Sa mga eskriba at mga Pariseo, na anuman daw ang kanilang ginagawa,
ay dapat higitan natin. Una, nais ko munang sabihin sa inyo, bakit ba ganun ang Panginoon? Bakit ginawa niyang halimbawa na kung susunod ang tao sa kalooban ng Diyos, huwag nating tutularan ang pamantayan ng pagsunod at paglilingkod ng mga eskriba at mga Pariseyo. Bagkus ang sabi niya, tayo kong lahat ng mga Kristiyano, dapat higitan natin sila. Pero sino nga ba sila? Ang mga Pariseyo po at ang mga eskriba ay sila po ay mga importanteng grupo. Sabihin niyo po, importanteng grupo sa panahon po ng Biblia. Mayroon silang magkaibang papel na paniniwala. Yung eskriba at Pariseyo, mayroon silang magkaibang papel na paniniwala. Unahin natin ang Pariseyo. Sila po ay isang grupo ng mga relihiyosong leader at scholar sa Judaism. Mga kapatid, noong panahon ng Panginoong Hesukristo, sila po ay kilala sa kanilang mahigpit na pagsunod sa kautusan ni Moises, sa mga tradisyon ng mga nakatatanda. Sila po ay may malaking impluensya sa mga karaniwang tao at itinuturing ng mga expert sa larangan po ng kautusan. Samantalang ang mga eskriba, sila po ay mga taga-kopya at tagapag-ingat ng mga banal na kasulatan at kautusan. Ang mga eskriba po, mga kapatid, sila ay mga edukadong tao na may kakayahang bumasa, sumulat, at yung kanilang pangunahing gawain ay kopyahin yung tinatawag na Book of Torah o Book of Moses. Diyan sila magaling. Pinag-aaralan nila ng mabuti po ang aklat na ito. At iba pang mga klaseng relihiyon ay kanilang pinag-aaralan. Sa Bagong Tipan, ang mga eskriba ay madalas na nauugnay sa mga Pariseyo at mga guro ng kautusan. Sila po ay may malalim na kaalaman na kautusan at nagtuturo sa mga sinagoga. Ang ganda po ng kanilang parehong papel at mga ginagampanan. Subalit, nung dumating po ang Panginoong Hesukristo, ito po yung salungatang nangyayari. Parehong ang mga Pariseyo at mga eskriba ay madalas na sumasalungat. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kinu-question nila yung kanilang otoridad. Ang turo at mga gawa, pinunan ni Jesus yung kanilang mga pagiging mapagpaimbabaw. Ang sabi doon ng Panginoon, ang katulad ninyo'y parang libingan, mga nicho. Sa labas ay malinis at maputi, subalit sa loob ay puno ng kabuluhan. Kaya alam po ninyo itong mabuting balitang pinasa natin ngayon. Yung pangalawa, nagbababala po ang Panginoon na kung tayo pong lahat ay sumusunod sa Diyos at ang Pariseyo at eskriba ay sumusunod din sa Diyos, dapat higitan natin ang kakayahan ng mga eskriba at Pariseyo na makasunod patungkol sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Now, tingnan po ninyo ha, ang mga eskriba at mga Pariseyo, kilala sila sa kanilang mahigpit na pagsunod sa panlabas na ritual na kautusan. Ngunit, madalas nilang binabaliwala ang mga panloob na prinsipyo tulad ng pag-ibig, katarungan, at awa. Nasa loob po ang mga yan. Pag-ibig, katarungan, awa, hindi nasa labas, kundi nasa loob.
Di ba po? Minsan kapag may mga patakaran, pag may mga panuntunan tayong sinusunod, maraming nakasusunod. Pero minamata nila ang hindi nakakasunod. Inaapi nila ang walang kakayahang sumunod. Maganda sana ang nakasunod. Pero hindi ka naman dapat mang-api at pawalan mo ng halaga at itrato mo kung sino ang taong hindi nakasusunod. Kaya ang Panginoong Jesucristo, galit na galit ito sa kanila. Ang larawan daw nila ay parang nicho na puti sa labas pero ang loob ay puno ng baho at kabulukan. Purihin ang Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus na ang tunay na kapuwiran ay hindi lamang pagsunod sa batas, kundi isang pagbabago ng puso na nagbubunga ng tunay na kabanalan at paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Yun ang gusto ng Diyos. Alam po ninyo, nang dumating ang Panginoong Jesucristo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Bakit tayo nawala sa kautusan? Kasi dumating ang gumanap ng kautusan. Yan ay walang iba kundi si Jesucristo. Kung si Jesucristo ang katuparan ng kautusan, paano tayo makasusunod sa kautusan? Hindi sa literal na pagsunod sa kautusan. Sumunod ka sa Panginoon Jesucristo, makipagrelasyon ka sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas, mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban, ligtas ka sa anumang kautusan. Purihin ang Diyos. Narito po yung mga pangunahing punto na nais ko pong idagdag dito. Una, hindi po sinira ni Jesus ang kautusan. Jesus did not break the law. Hindi niya po ito sinira. Dumating po si Jesus para ipakita ang tunay na kahulugan ng mga utos ng Diyos. Ibinigay ni Moises at pa rin ang mga propesiya tungkol sa kanya. At pagdating ng Panginoon dito, hindi niya binabaliwala ang anumang bagay na kanyang nadatnan patungkol sa relihiyon, lalo na sa panahon ni Moises. Hindi niya yun sinira, bagos yun ay kanyang ginawa. Luke chapter 24 verse 44, pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Nung minsan lang narinig ni Pedro na dadakpin ng Panginoon, maganap ng anak ng tao ang kautusan. Kaya lahat ng sinasabi sa kautusan na hindi pa nangyayari at kasalukuyan ng nangyayari, mangyayari iyon, ikagulat man o ikabigla at hindi man matanggap ng mga alagad, kung yun ang paraan ng paglilingkod at pagsunod ni Kristo nung siya'y nabubuhay, wala tayong magagawa. Purihin ang Diyos. Tayo pong lahat ng mga kumikilala kay El Shaddai, ginamit lang ng Diyos yung salitang El Shaddai sa ilalim ng umbrella ng Catholic Church. Pero ang katotohanan, gusto talaga ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na magtimbang Katoliko na ginamit si Brother Mike, na tayong mga Katoliko, naturingang tama ang ating relihiyon, naturingang tama ang ating simbahan, naturingang tama ang ating ministry, pero kapag hindi ka naglingkod, may tama ka. Biruin ninyo, ayon sa kasaysayan, tama ang ating relihiyon, tama ang ating simbahan, mayroong tamang kwento, mayroong tamang
nakasulat kung paano naitayo ang ating simbahan. Pero ang totoo, kahit tama pa yung relihiyon mo, kahit tama pa ang simbahan mo, kahit tama pa ang relihiyon mo, kung ang pagsunod mo ay pagiging mapagpaimbabaw, sinungaling at hindi na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo mahihigitan ang pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo. Pumapantay lang tayo sa kanila. Ang gusto ng Panginoon, maglingkod tayo ayon sa katotohanan. Yung hindi mo, huwag kang mag-alaga ng kasalanan. Hindi mo kayang higitan ang pagsunod ng eskriba at Pariseo kasi pareho lang kayo. Magaling silang magsalita, magaling silang magpaliwanag, napakagaling nilang maglahat tungkol sa katotohanan sa Book of Moses. Pero nung dumating si Jesucristo, hinamon niya ang mga tagasunod niya at tayong lahat. Nung minsan ay naglalakad si Jesucristo sa baybayin ng lawa ng Galilea, napakaraming tao ang sumusunod sa kanya, sa likuran niya. Tumigil ang Panginoong Jesucristo at umarap siya sa mga tao. Ano ang sabi niya? Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasalin niya ang krus araw-araw at sumunod sa akin. Purihin ang Diyos. Ang pagsunod, hindi dahil sinasabing magsimba ka tuwing linggo. Ang pagsunod, hindi sinasabi kapag mayroong oras ng meeting, pumunta ka sa tamang oras ng meeting. Ang pagsunod ay hindi panlabas na pagsunod o panlabas na anyo. Ang pagsunod ay dapat buo sa iyong pusong dalisay. Purihin ang Diyos.